ba ulit-ulit? Ganito na lang. Sir, ticket na lang. Oh, taga rito ka rin, di ba? Alam ko talaga. Hindi ko pinagpamalaki. Sada, Hindi kami nagagawa yan. Eh bakit nasa Sir, labas? piso yan kasi. Bakit nasa labas? Hi everyone! May mga kababayan tayo na nagtatayo ng paggawa ng motor at inaayos ito sa mismong kalsada at bangketa. Hindi naman po masamang magnegosyo, pero kung nakaharang po ang mga motor sa kalsada at bangketa ay saan na po daraan ang mga motorista at mga naglalakad na tao. Sa video na ito ay panoorin natin ang matalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga siga at matapang na tauhan ng motor shop. Panoorin natin ang video na ito. Ito po yung post ng isang netizen kung saan ay nagsasabi siya ng hindi maganda sa MMDA. Nagsimula ang video sa isang taga motor shop kung saan ay nagagalit sila dahil natikita ng mga motor na nakapark sa kalsada. Na nagkagawa ng motor sa kalsada. Hindi kami nagagawa yan. Eh bakit nasa Sir, labas? piso yan kasi. Bakit nasa labas? Pwede naman sa akin, hindi pa babae pa ito. Ulit-ulit. Hindi ba ulit-ulit? Ganito na lang. Paulit-ulit. Sir, ticket na lang. Kaya nga, paulit-ulit, ticket ang gusto mo? Hindi yung ganyan, sir. Dinadaan nyo, nakapwesto kayo. Nakaupo kayo sa ganyan, gaganyan kayo. Daan nyo sa tayo na usapan. Paulit-ulit na usapan. Kaya nga ho, pwede naman kami tikitan o ano. Hindi yung ticket, ano lang. Gusto mo ticket Halika. lagi? Gusto mo ticket lagi? Aminado naman ang taga motor shop na mali sila dahil ginagawa nilang pagawa ng kalsada at bangketa, pero sa halip na makiusap ay siya pa itong nagagalit at tila handang malakit. Eh, ganun eh. Pagkakamali namin yun eh. So wala tayong babaguhin. Paulit-ulit na pagkakamali. Dapat ulihin nyo yung mga nagdanakaw. Eh, hindi po kami polis. Oh, yun na nga eh. Hindi nga kayo ano eh. Ganyan talaga tayo lagi. Eh, dati sa pwesto, sa ayos. O, hindi mo talaga kayo sa ayos. Lalagay kami sa ayos. Ayusin yung pananalita nyo. Hindi porkit nakapwesto kayo. Ganyan kayo manalita. Pag may mali, May mali. ang galit. Eh, hindi kami galit. Eh ano? Ayusin nyo sa tayo. Hindi may makausap ko eh. Eh, dahil na kasama ko dito yan eh. Oh, eh taga rito ka rin, di ba? Alam ko talaga. Araw-araw kita nakikita. Hindi ko pinagpamalaki. Hindi pinagpamalaki tayo gusto mo. Sa lang natin po ang ano, permit. Pakita mo yung permit natin. Ayan, meron pa. Sige po, patingin na lang po. Pinayagan po kayo. Sa may-ari po ng motor shop na ito ay alam ko po na gusto nyo lang po maghanap buhay. Pero kung nakaharang po ang inyong mga motor sa kalsada at bangketa ay nakakaperwisyo na po kayo sa mga naglalakad at motorista. Isipin nyo na lang po kung nagsabay-sabay ang lahat ng inyong mga customer na magpagawa ay paniguradong gagawin nilang parkingan ang isang linya ng kalsada. Ang maganda nito ay humanap po kayo ng malapit na bakanting lote tapos doon nyo na lang po muna ipaparada ang mga motor ng customer. Tapos kapag bakante na sa loob ng inyong shop ay saka nyo na lang po ipapasok sa loob ang motor. Makikita naman natin na ginagawa ang motor mismo sa kalsada at nakaharang na sa bike lane. Yan po ang masama sa motor shop na ito dahil nag-extend ang kanilang pagawaan hanggang sa kalsada. Kaya sila nareklamo ng mga tao na malapit dito. Ito po yung isa sa mga video ng may-ari ng motor shop kung saan ay makikita nyo po na ginawang parkingan ng motor ang kalsada. Tapos yung isang mekaniko naman sa likod ay nakausli sa bangketa ang motor habang ginagawa.
makikita naman natin dito ang pagkadami-daming motor na nakapark sa kalsada at customer sila ng motor shop na ito. Ang isa pa sa mga motor ay nakausli sa bangketa. Kita naman natin sa video na ito ang mga customer na nag-aabang at ginawa na nilang parkingan ang kalsada. At yan po ang pangyayari kung saan ay may mga tauhan ng motor shop na tila galit at mukhang handang manakit. Ang sinasabi kasi ng may-ari ay 5 seconds lang daw ang kanilang customer. Pero doon sa pinakita ko pong video ay makikita natin na hindi lang 5 seconds ang mga nakapark na motor, kundi naghihintay silang matapos yung mga sirang motor. Ang masama po kasi dito ay naharangan nila ang kalsada. Ang kalsada po ay ginawa upang daanan ng mga sasakyan at hindi extension ng inyong mga pagawaan. Kasi po, kung ang inyong pagawaan ay papayagan, ay panigurado magsusunuran ng iba nating kababayan. Iisipin nila na bakit itong motoshop na ito ay napayagan tapos kami ay hindi. Ang sunod niyan ay maglalabasan na ang mga nagtitinda ng pagkain kung saan ay sasakupin na nila ang bangketa. Iisipin nila na kung nagagawa nitong motoshop na ito ay bakit kami hindi. Ang gusto kasing mangyari ng may-ari ng motoshop ay service daw nila ang kalsada. Pero ang kalsada po ay hindi parkingan ng inyong mga customer. Mas maganda na hanapan nyo ng pansamantalang parkingan ng inyong mga customer at hindi sa kalsada nakatambay ang lahat ng mga motor. Ang nakakalungkot lang dito sa ating mga kababayan ay inaamin nila na mali ang kanilang ginagawa. Pero sa halip na ayusin at hanapan ng solusyon ang kanilang pagawaan sa kalsada ay sila pa itong nagagalit na parang siga at sobrang tapang. Kumbaga ay dinadaan ng mga tauhan ng motor shop na ito sa paninindak ang lahat ng problema. Mabuti na lang at matalino si Sir Gabriel Go dahil lahat ng kanyang paliwanag ay naaayon sa batas. Nasupalpal sa tamang paliwanag ang isa sa mga mekaniko ng motor shop pero mukhang hindi siya nakikinig at sarili lang niya ang kanyang pinaniniwalaan. Hindi naman po masamang maghanap buhay. Pero paano naman po ang ibang motorista at naglalakad na napoperwisyon nyo ang kanilang buhay? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.